welcome to episode 7. Episode 7 na ba? Hindi ko na na-keep on track yung episode numbers. So, no, this is episode 8 na. So, this will be the episode number 8. Baka dalawa yung delete natin dito. I can rename ko yung isa. It should be episode, update. Okay, right. So, we have the episode 8 for the enhanced search. So, na-cover na natin lahat, yung read, yung create, yung delete, at yung update. So, C, R, U, and D. Create, read, update, and delete are all complete. So, bali-baliktad lang yung kanyang uh, mga scenes, pero ayun. And the thing is, this kind of structure or this kind of structure that we have here is what we call front end, back end kind of situation. Okay? So, this is an example of, or ito yung example ng um, centralized yung ating, or maghiwalay yung ating front layer, presentation layer sa ating mind layer or back end. Ngayon, actually, we can do this at the same page without actually sending data from front end to the back end. Pwede na yung sa loob niya mismo, meron na rin siyang back end. Pero, meron namang downside yon. For me, yung downside nung pinagsama mo yung front end and back end at the same file is that mahirap siyang maintain since taas baba yung inyong pag-edit. For example, dito kasi front end, alam mo na walang logic dito, it's just the design and such. And nandito lahat siya sa back end for the centrality. Okay? Pero we will demonstrate today an enhanced version ng search or enhanced version ng read, okay? Which is pwede na tayong magkaroon ng read without actually accessing a backend or separate backend file. So the structure would be like this. Mag-drawing na ulit ako dito ng circle. Shapes, let's say this is yan. This is your this is your back end and this is your front end. So the structures, pangit siya. Gusto ko lang siya ng big, mahaba lang dito sa baba. Iba tayo, hanap ng ibang shapes. How about this kind of shape? So this is like the structure of a isang page na kung saan yung taas niya would be PHP. Actually, they are both PHP. Pero sa taas is PHP backend. And sa baba, PHP front end, PHP plus HTML front end. Okay? So, ganito yung pagsasamahin natin ngayon yung ating PHP front end, PHP back end inside PHP plus HTML front end. Ngayon, the idea kasi na ganito, di ba meron tayo kaninang action is equals to the file name? For example, ito, yung action dito, isasend niya daw sa insert.php via post method. Dito, iba na yung kwento naman niya. So, let's start on how can we create an enhanced search or enhanced version ng update. Okay? So, dito tayo and we will actually create a new page here. So, let's call it enhanced. Pinagsama na search plus, pinagsama na uh, search plus update. Okay? Dot PHP. Itong kanina, si read, this is actually a search. Okay, sinearch niya lahat or kinuha niya lahat. Then sa kanya, print dun sa kanyang front page, which will be this. Since yung read PHP would be the back end, siya yung magsusupply ng data sa front end. Ang mangyayari ngayon is that simple na lang siya or isa na lang siyang integrated file. For me, again, mas maganda na hiwalay sila kasi alam ko naman na the front end is design lang and back end would be the logic part.
Pero may mga times din na kailangan yung pagsamahin din yung front end at saka back end sa isang PHP file. So with that, we'll start the demonstration on how can we do that. Okay? So this will be the PHP backend and ayoko namang ulitin na naman yung con. So I will use the require then config.php. Okay? Then try natin na kunin na lang din yung code for the front end or the read. Okay? Since yun lang din naman yung laman niya. Kunin ko to. Itong buong to. Okay. So then i-paste ko siya doon sa search plus update. Right. Yan. So makikita niyo dito, hindi ko na or hindi na siya manggagaling sa ibang, hindi naman galing sa ibang page yung data from handler because the handler alone exists inside the page. So how can we do that? So we define the search. Okay, we will define the search first. So select or hindi, diretso na tayo dun sa search at the same time update. Okay? So, hindi natin kailangan tong table. Hindi na pala to. Yung update pala kunin natin kasi yun naman i-upgrade natin eh. Update. Ito. Ito yung kunin natin. Okay? So, enhance search plus update. Search plus update. Oops. Tayo niya makuha. Paste. Yan. Ayan. So, dito kasi, before everything else, or before sana natin i-update yung isang employee, okay, we should search for it. Okay? So, hanapin natin yung employee na yon at i-display natin yung data niya. So, prepare muna natin yung front end. Kunin ko na din to. Yan, kunin ko si div info. Kasi duplicate ko lang siya dito. Okay? So, nag-duplicate ako dito and instead of update pane, search employee. Then, sa employee, hindi ko naman kailangang ilagay lahat ng data niya. All I have to enter is the employee number or the employee ID. So, yung BR ko na isa, nawala. Ayan. Then, required siya at the same time, nandun na lang siya sa loob ng placeholder. Placeholder. Ayan, employee ID. Now, yan, cut muna natin ito. So, he actually have your employee ID here. Then, try natin siya. Wag na lang plus. Lagyan ko na lang dito ng end. Kasi baka ma-read ng ano yan. Ma-read ng browser. Bilang ano. Concat. Okay? So, yan. So, it is a search employee. And instead na update, search. Alright? Bakit isa lang yung BR niya? Yan. Pero medyo choppy pa. Anyways, so that is the employee ID. And before, sana lalabas yung data dito na na-search natin yung mismo employee. But before that, make sure na meron tayong receiving logic for this. Ngayon, hindi na natin siya kailangang isend sa labas since sanabi ko na the processor or the data should exist inside the same PHP file. Pero the method should be post as well. Okay, so ang data na to, tatakbo siya dun sa taas, which is here. Okay? Ngayon, same din dun sa kanina, if is set, kung nakaset daw yung ating
variable, specifically si empnum, okay, if nakaset daw yung post variable na si empnum, okay, post variable. Bakit siya naging post variable, sir? Kasi post yung method niya at the same time the variable name. So that's why $post empnum. Okay? Then followed by a um, curly braces. Then dito natin gagawin yung ating query. Um, search. Okay? Search is equals to yung query natin, select all from employee data, which is the database where employee number or employee ID is equals to kung ano man naka-declare dun sa empnum. Sa akin, tina-transfer ko muna siya sa isang variable, which is here. Then, saka ko siya ipapasa doon. Then, si empnum yung hahanapin ko dito sa dulo. Double quotes, then make sure na it is a $sign para ma-read as um, para ma-read siya as a variable. So, meron tayong ano dito, unexpected token if. Wala kasi akong ano doon, semicolon. So, yan. It's good na. And now, meron tayo dito indicator na syempre, nag-search tayo, meron dapat babalik yan. Okay, so holder, let's say the holder will get the or will search or will save the search. The con pala. Iko-connect natin siya sa con at isa-send natin yung query na si search. Okay? Then after nun, 'di ba na-save na natin kay holder, kailangan natin siyang i-decode using fetch assault. Dollar data is equals to dollar holder, then fetch underscore assault. Since yung na-fetch kasi natin dito is an object, then save siya sa holder, then si holder, i-decode niya using fetch assault. Then nakasave yung ating lahat ng data na nasa data. Pero dito, isa't isa lang yung lalabas kasi nga yung employee number or employee ID is unique sa kanilang lahat. Okay, so ibig sabihin, isa at isa lang yung lalabas na employee dito. Which is good since isa lang din naman yung gusto nating update at the time. Okay? So data. Now, we will try to open another page here and um, saka lang kasi, ulit saka lang magra-run itong is-set na to if meron siyang na-detect na empnum na post. Okay, hindi to mag-auto-run. Pag may na-detect lang daw siya na post na empnum, saka lang to mag-run. Okay? Ngayon, gagawa tayo ng isang, let's say, hidden or deactivated na div. Right? Paano yon? Paano yun, sir? Paano natin magagawa yung deactivated na div? So, ikakopy ko lang ulit yung nandito para it's just, ano lang, mabilis lang tayo. Okay? Oops. Then, paste. Ayaw niya. Ayan. So, this is the deactivated div. Pero, dapat, saka lang ito magpakita once na may na-search itong ating front, itong employee. For example, ayaw kong lumalabas agad siya. Kasi nga, wala pa naman ako na-search, pero lumalabas agad siya. Okay? So now, para maging deactivated to, okay, kailangan natin siyang pasukan ng isang PHP logic, which is this. Okay? If, if statement, then
closing. Ayan. If, ayan. If nakaset, if nakaset na daw si data, ibig sabihin kasi dumaan na siya dito, may nahanap na siyang data. If nakaset na daw si data, or may laman na si data, okay? Saka lang niya ilalabas yung mismong page na ito. Okay? For example, is nga natin dito. I think this is that. Okay? Sabi niya, if nakaset na tong data, i-print mo or ilabas mo to, or HP else, syempre else yan, i-print or ilabas mo itong div na to. Sabihin lang dyan na no employee found. Tayo ko dito ng P, no employee, no search for employee. Or the search, basta ganon, basta grammar wise. Lagyan mo dito ng colon. Then, finally, lalagyan ko siya ng and if. Kasi, titigil na dito yung ating if statement. Okay. So, try natin. Ito. Try natin siya. Refresh natin. Oh, no search or employee found. So, since yung si data is hindi pa naman talaga siya nakaset, then si else yung tatakbo. Okay? Pero once na nag-search na tayo dito, for example, 16 yung employee number, then search, lumabas na yung mismong, lumabas na yung mismong pane. Pero, sir, lumabas, may 16 pero hindi naman namin nakikita yung data niya. Okay? Now, gawa muna tayo or gawin muna natin siya as echo. So, instead na employee, employee ID na talaga dito. Instead na employee ID, why not, i-echo natin yung pangalan niya dun sa loob. Okay? So, placeholder is equals to, yan. So, babalik na naman tayo doon sa paano mag-decode ng data using the fetch assoc. So, kailangan ko dito ng PHP. Then, echo. Kasi kailangan kong echo yon. Then, data. Then, the column name. So, employee ID. Then, the question mark. Then, the back part. Okay? So, babay ko doon. 16 for example. So, lumabas yung 16 doon as the placeholder. So, ganun din yung sa kabila, sa iba. Okay? Then, the H. I guess nasobrahan ko yung aking mga yan. Then, F name. Kasi yung column name naman sa database to. L name. Then, the H. Meron tayong sobra. Where is that? Ayun, wala akong double quotes doon. There. Okay? Nawala yung isa. So, meron pa din tayong issue. Ayun, ito. It should not be double quote pala. Single quote lang pala siya, sorry. Single quotes. Ayan. So, meron pa din tayong issue. What
is the issue? Sa labas pala siya, ayun. Sa labas yan, hindi na sa loob. Ayan. Tapos ito dapat, isa lang to. See, lumabas na lahat ng data. 16 Charlotte Jackson and 20. Check nga natin kung tama. 16 Charlotte Jackson, 20. Charlie Jackson, 20. Okay, pero may ano yung BR ko doon. Nireklamo yung BR ko. May something na hindi dapat. Quote, tama. BR, tama. Tama. Quote. Ito ko lang siya ng, yan. So, yan. Ngayon, isasend pa rin naman talaga natin siya sa update PHP. Pero, the question is, how? Yung placeholder na yan is just a mere, reflection. Hindi talaga siya dito sa loob niyan. Ngayon, ang question ko kanina is, what if gusto lang niya i-update yung si Charlotte? Okay, what if yung first name lang yung gusto niya i-update, ayaw niya i-update yung lahat? Yung first demonstration natin kanina is just the best case scenario na i-edit niya lahat. Ito, hindi niya i-edit lahat. Meron lang siyang specific na mga i-edit. So, instead of filling yung mga data ulit, okay, we can actually hack that na pwede nating lagyan siya ng default value. So, instead na placeholder is good, okay, para makita mo yung data sa loob, okay, instead na placeholder, why not replace mo siya as value or specified value, okay? So, pag makita niyo yung changes. Pag placeholder yan, medyo light, pero pag real value yan, it is solid black. Okay, ibig sabihin, na-autofill niya na, yun ang term na-autofill niya na yung data sa mga inputs na to without actually editing them. Sir, paano pag inedit niya to? Ano po yung, sir, paano pag, for example, inedit niya tong Charlotte? Sige, balikan ko to. Yan. Paano pag inedit ko tong Jackson S? Tapos sinave ko to. Actually, masasave, parang i-app si Logic, si backend Logic kasi, kukunin pa din niya tong mga to. Nakasave pa din siya sa mga names na to. Di ba? Save niya sa update. Kunin niya tong mga to. Kung bagay yung na-autofill, na-shoot pa din siya dun sa mga yan. Na-shoot pa din sa mga yan. Tapos si update is, ayun, saka i-update pa din niya tong mga to regardless kung inedit mo sila o hindi. Kumbaga, dito kasi, di ba, naka-save na siya as default. Di ba, ni-retrieve natin. Then, naka-autofill. Not unless edit mo yan, yung naka-autofill dito, isi-save niya ulit dun sa mga variable na to. And yung trabaho ni update is that i-update niya, if naka-set lahat tong mga to, i-update niya to sa database. Actually, may correction tayo dito eh. This is not literal na end pala. So, i-correct ko to. It should be double na end or the end symbol. Yung end na sinasabi ko na end, it is inside the query pala, yung AND. Okay, wag niyo ma-confuse yun. Yung AND na to, this is the logical operator sa PHP. Yung AND is inside naman siya ng query. Okay, huwag kayong ma-confuse doon. So, ganun. Instead na ibabalik ko siya sa front page, sige, nabalik ko to dito, or na-process siya dito sa taas, o ano, wag na natin siyang isend doon. Wag na natin siyang isend dito sa update. Diba, pinamis ko nga kasi kanina na hindi na tayo lalabas. So, balik tayo doon sa search. Okay, balik tayo doon. Kunin lang natin tong logic na to. Balik tayo doon sa search. Search and update. So, instead na update yan, okay,
why not, papasok ulit siya dun sa pinaka-taas, which is here, sa kanyang backend. This is the embedded backend. Then, ganun din, if naka-set daw yung post empnum at nakaset din yung first name, last name, and age, saka lang tatakbo tong buong full block na to. Okay? So, hindi mo na kailangang, siguro pwede mo siyang i-echo para makita mo lang na na-edit. Okay? So, ayun, may dalawa tayong form dito. Ulitin natin yung form number 1, which is this. Siya yung nagko-collect or nag-search ng employee. At masasend lang to via post kung na-detect ni empnum. Ito, empnum. Hindi, wait lang. Yung empnum na to, saka yung empnum na, kasi search din naman yung same yan. Okay lang din yan. Okay? So, yung first na form, it will search for the employee data. Then, ibabato nyo ulit yun sa front end to autofill this. Pag nakadetect kasi si data ng one records, mag-activate tong hidden div na to. Magiging, from deactivated, magiging activated siya. Okay? Then, na-autofill to. Then, pag clinic mo ulit yung submit, isasend niya ulit tong mga post request na to pabalik dun sa taas. Then, dun pa lang tatakbo yung ating update query. Then, mag-echo siya kung success. Then, babalik na naman siya dito sa ating front end. Okay, so let's do that. Hanap tayo ng data dito. How about 27, Jack Robinson. 27 yung search ko. 27. Wala 27. 27, Jack Robinson. About 16. Hindi nakita yung 27. O nakadelete na yung 27 kanina pa. Wala na palang 27. How about 29? Ayan. 29 ay din yung 30. 29 ay din yung 30. Okay? Then, gusto ko lang i-edit yung kanyang uh, last name. For example, the last name niya will be Chu. Kasi kinasal na siya. Tapos, 31 years old na siya dito. Then, update employee. Edit success. So, search ko ulit dito. Yung si 29. Chu na siya. Chu na yung data niya. Okay? So, sige, gawa pa tayo ng isa pang deactivated one. No search employee found. Pag, for example, 100, meron ba? Meron. -2. No search or employee found. No search or employee found. What if gusto ko naka-display yung na-edit? Okay, what if gusto ko siyang may info or may receipt na na-edit yung isang data? Okay, gawa na naman tayo ng isang deactivated div dito. Yan, deactivated div. Yan, kunin ko lang to. Yan, kunin ko lang siya. Tapos, parang ano lang siya, parang info lang din siya. Edited. Okay, so, if lang to, hindi ko naman siya kailangan gawa ng else. So, if, and if. Okay, edited daw, edited. So, kunwari dumaan na siya dito, okay, masiset na si edited. Edit dollar edited equals to information about employee tapos yung number that that has been edited.
Akin kasi na nakaano lang 'to, yan. Tapos gawin ko siyang what if gawin ko siyang green. Alright, basta information lang 'to, okey? So 'pag na-site niya na 'to, may information about employee has been edited. Okay, for example, C31, Mario. Hindi siya lumabas. Hindi ko pala ano yun, hindi ko pala sorry, hindi ko pala inactivate 'to, hindi ko siya in-echo. Kaya ito D, so P siya or isa siyang H1, H2, H2, sige. Then style niya is green, color, background. Kailangan ano pala 'to, div 'no. Sige, gawin natin 'to ng div. Push natin 'to. Div, style, background color is green or light green. Hanap pa tayo ng ano, color palette for success. Success, color palette. Di ba inartihan pa? Ito may mga hex dito. How about gunin natin tong C1B. Party naman kasi ng success. Anyways, ito na, ano lang, go lang natin to. So, ito yung mga color palettes na we can actually use. So, this will be the background color. Yan. Okay. Then P. Or H1 pala dito. H1. H1. Color. Style. Color. Font. Hindi, font size. Font size. Equals to, let's say, 18 pixels. Then, background color. Our color is medyo harsh green. Ito. Tapos, PHP echo. Echo. Then, echo natin si dollar edited. Closing and yun. Information about employee 31 has been. How about ito? Nagdikit kasi siya dun eh. Ayun. Employee 31 has been edited. Or Mr. About Mr. Tapos last name niya. Yeah. Paano kung miss siya? About Mr. or slash Miss. Ayan na lang. Mr. slash Miss. Ayun. Information about Mr. and Mrs. has been edited. So, ganun.
Okay, what if 10? May 10. Ko siyang hanap. Information about Mr. and Mrs. Gonzalez. Tama, Gonzalez is inedited. Hindi. So, ayun. It's good. Okay, meron tayong konting mga designs. So, let's have another about sessions. Okay? May mga pagkakataon na kailangan natin create at mag-destroy ng mga sessions. Sessions is that um, once na na-open yung session, okay? Hindi, sige, i-separate ko na lang siya na video. So that ends for our, this ends our very dynamic search plus update na pane. So search and update is something like this. So this is the code for the search and update na embedded yung kanyang backend at yung kanyang front end. Sir, maganda po ba to? Yes, for very lightweight programs or very lightweight pages. Pero 'pag lumalaki na 'to, mas maganda na centralized or, fragmented yung kani-kanilang mga backends kasi madali mong mahanap yung mga yun. Okay. So, I will, end this and continue with the, session data for this, um, codes.